Buwagi ng mga kurap, nasasayang lang ang pondo ng bayan na dapat sana ay nailalaan pa sa ibang mga ahensya na papakinabangan ng taong bayan. Akala ata ng mga pulpolitiko ay bilib na bilib ang publiko sa mga opisyal ng gobyerno na lantaran naman ang pagsisinungaling sa bayan. Ang dami pang ang problema ng bansa na hindi pa nabibigyan ng solusyon, ngunit nakatutok lang ang mga tambaluslos sa pamumulitika nila na tila sila lang ang nararapat na makaupo sa pamahalaan. Hiling nga ng mga netizens na sana nga ay mag-resign na lang si PBBM sapagkat puro nga paggagasal lang naman ang inaatupag nito at pagta-travel sa iba't ibang bansa. Puro hakot, gasto at party nga lang raw ang moto niya. Walang pakialam sa taong bayan at lalong-lalo na nga sa mga mahihirap. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat ay siguraduhin mag-subscribe at hit ang notification bell para tuloy-tuloy ang pagtutok mo sa mga bago at nagbabagong balita dito sa Bagong Pinas. Ito, may natanggap na naman akong mga messages na ang ating mga active na sundalo, nilalabas nila ang kanilang mga sama ng loob, hinanakit, o yung totoong informasyon na nalalaman nila tungkol sa ating bayan. Okay, ang ating mga active soldiers, hindi sila pwedeng magsalita. But ako, retired na, pwedeng magsalita. Kaya ang nangyayari, parang ako na yung channel. Nagtitiwala sila sa akin. O yung mga misis nila, mga kamag-anak nila. Okay? Yung mga mahal sa buhay nitong mga active. Maraming nanonood sa akin. Even the active, the retired. Marami pong nanonood sa akin. Dahil, we belong to the same uniform. So, natutuwa naman ako at nalalaman ko yung kalagayan nila. Ito, i-share ko sa inyo. Though hindi ko sasabihin ng pangalan. Mamaya, patawag ako ng Congress. I-reveal mo ang source mo. Bahala kayo dyan. Basta ito, isang army colonel. Ito yung mga pinadala niya sa aking informasyon. Number 1, yung tungkol sa COVID ng Pangulo. Sabi niya, si Pangulo may COVID? Hindi po yan totoo. O at least ako, na-confirm ko na dahil personal assessment ko, hindi talaga COVID ang dahilan bakit hindi siya nagpapakita. So may mga series of vlog na ako dyan na baka may ibang dahilan. Baka may sakit. So ito, confirm. From an army colonel in the active service, sabi niya, hindi totoo sir na may COVID ang Pangulo. Okay, hinihintay ko na magsabi siya ano ba talaga ang sakit. Ako naman, ayoko siyang pilitin kasi baka at least alam ko na, confirm ko na hindi COVID ang sakit ng Pangulo. Kung ano yan, malalaman pa rin natin, mabubuking pa rin natin, kailang niloloko nila ang taong bayan. Yung sinasabi na COVID, kalukuhan yun. Kaya sinungaling itong Presidential Communications Office. Kayo dyan sa PECO, I hope makarating sa inyo ito. Mga sinungaling kayo. I'm sorry. Baka pwede nyo kung, I don't know, sinong magpatawag sa akin nito. Kongreso ba, Senado, whatever, ikulong nyo ako. Bring it on. Basta, kalabisan na yan. Huwag niyong lukuhin ang publiko sa inyong pagsisinungaling. Hindi kami maniwala na COVID ang sakit ng Pangulo. Wala na ang COVID ngayon. Sipon, trangkaso na lang ang COVID. Kung COVID ka, pwede kang magsalita. Bakit ayaw magsalita ang Pangulo? Yam-yam mo diya kung sa Bisaya. Bugal-bugal mo. Tambalos-los mo. Diyan sa PCO. Okay. Ito ba? Next. Akala ng Pangulo,
kampi niya lahat na nakapaligid sa kanya. But no way, sabi niya. Sirang-sira na ang Pangulo sa hanay ng mga men in uniform. Ito ang kanya. Sirang-sira na ang Pangulo. Sa mga generals, siguro okay. Told nila if you stop, sabi niya, natutuwa kami na magkakaroon ulit ng pisto. Yan ang statement ni General Browner. But knowing him, kahit si General Galvez, General Anyo, toe the line, yung bang susunod na lang. Wala silang magawa kundi sumunod. It's a political decision. Kung ayaw nilang sumunod, mag-resign sila. Kung hindi pa ayaw pa nilang mag-resign, yun na lang, susunod na lang. Din si Defense Secretary Gibo Chodoro, wala, susunod lang. But the ordinary soldiers, ito pa, colonel, kasi ano pa yan, hindi pa masyadong political appointee, maliban lang kung full colonel. But ito, lieutenant colonel ito. Hindi pa siya dadaan sa commission on appointments. Lieutenant colonel daw, palaban pa yan. Mga idealistic pa yan. Ako, nung ganyan ang maranggo ko, kamuat, relieve niya ako, relieve. Basta, gawin ko lang trabaho ko, ganun, matapang ako nung itong mga ranggo. Walang politiko sa akin, ganun. So, ano pa? Dali kay nawala. So, sirang-sira na si BBM sa hanay ng men in uniform. Then, dagdag niya, wala kaming magagawa, sir, kung ipagpilitan nila ang pistoks. Wala na lang. Yuyungo na lang yan. Yung mga pagsabi, kasi basta may pistoks, SOMO. Ano yung SOMO? SOMO, Suspension of Military Operations. Karamihan, pistoks. Tigil. So, ang sundalo, ako noon, kung tutusin, mas pabor sana. Kasi makapagpahinga Doon lang kami sa barracks. Or mag-uwi, ganun, kung ano-anong gagawin. But, knowing yung sitwasyon sa insurgency na kung ilang buwan ang SOMO, we believe, after few months, lalakas na naman yung NPA dahil nakapagpahinga, kung may yung may sugat, nakapunta ng doktor, okay, kolekta na ng pagkain, nakapang-recruit, nakapag-training. Yung 3 months, malaking magagawa na yun, yung 3 months na SOMO. Abutin pa ng 6 months, patay na. Kaya, ang laking pagkadismay ako itong nangyayari yan kasi naramdaman ko yan, yung mga palaging SOMO noon. Nung na-stop ang pistoks, operate kami ulit. Nako, ang mga kalaban naka-trensera, yung naka-establish na naman. Kaya kalokohan talaga itong pistoks at ang men in uniform, wala silang magagawa. Susunod na lang. Kaya lang ito ang sabi niya, sir, balang araw, we will step in. Yung right timing, gagalaw kami. Yan ang masama. Yan ang delikado. Sabi niya. Ano yung right timing? Kung hinog na, parang ganun ang nakikita ko. Sa ngayon, kung sa bunga pa, medyo maasim pa. Hindi pa pwedeng pitasin. But once na hinog na ang sitwasyon, itong mga men in uniform na constitutionally bound to protect the Philippines. Don't worry mga kababayan. Dahil ang ating mga men in uniform may puso't damdamin. Hindi yan bulag, pipi at bingi. Gagalaw at gagalaw yan kung hinog na ang bunga. Kaya huwag po tayong mag-apura. Let's pray for baka sakaling maagapan pa ito O yan, yung pistoks na yan. Sakaling, kasi magsisimula pa lang sana, kahit mag-pistoks, okay lang sa akin, basta walang suspension of military operations.
tuloy-tuloy pa rin ang kampanya ng AFP. Kung anong ginagawa panahon ni Tatay Digong, even up to now, ginagawa pa rin. Walang tigil. Okay lang yun. Tapos, hindi ma-abolish ang NTF-ELCAC. Tuloy pa rin. Hindi ma-repeal yung anti-terrorism law na gustong ipa-repeal o pawalang bisa ng mga makakaliwa. Hindi mawala yung terrorist tag ng CPP-NPA at hindi i-release ang mga political prisoners. Yan. Ito kasi yung mga demands ng CPP. Pag hindi nagbigay ang gobyerno, wow, okay. Pistok, sige, pistoks. Pistok sila. Basta, tuloy-tuloy lang kung ano yung nasimulan. Ang problema lang, gastos lang sa taong bayan. Kasi, kakain ng mayan, titira sa hotel, pupunta pa sa Norway, Oslo, plane ticket, baka abutin ng billions of pesos ang magastos natin sa walang katuturan na ito na pistoks. Okay, so, to the Army Colonel na nagpadala sa akin ng kalagayan, advice ko sa inyo is, habaan ang inyong pasensya. And then magdasal sa Panginoon yung bigyan kayo ng wisdom kung ano ang magandang gagawin. May God protect you, mga kabaro ko sa active service. Sana makaretire kayo ng mayos, katulad ko. Wag na kayong sumunod sa aking apak na mag-vlog. Nakakapagod po ang vlog. Lalo na yung ganitong political content. Wag na. King, hari, Kong na congressman. King Kong, tapos may mukha ni Tambaloslos na may corona. Wow! Parang, ang galing naman ni Ben Barupal na gumawa ng pangalan, bagong title, King Kong Romualdez. Pinanood ko, wow, nakaka-good vibes nga. Kaya gusto kong i-share din sa inyo ito, mga kaibigan, panoorin nyo, yung mga hindi pa nakapanood. Salamat, Ben Barupal, sa iyong suporta sa mga Duterte, labi na kay BP, at salamat sa iyong pambubuljak. Ang sentro ng kanyang buljak, itong si Speaker Martin Romualdez. Okay? Ang hindi ko makalimutang statement niya, yung sabi niya yung, bakit ka makikipagpistok sa mga NPA? Naranasan niyo ba na abusuhin ng NPA? Sabi niya. Ako, naranasan ko, 2 membro na aking pamilya naging biktima ng mga NPA. Correct. Ako, ang dami ko nang nakita, nasaksihan, abuso ng mga NPA. Mga kapwa ko sundalo, nalagasan ng buhay, mga pulis, nalagasan ng buhay sa kamay ng mga NPA. Ngayon na malapit na silang matalo, sa katay makipagpistok. Ano ka, King Kong? bagay sa iyo, King Kong talaga. Okay, enjoy, relax, good vibes. Sa Ben Barupal Time, King Kong, starring Speaker Martin Romualdez. Boljak, ready Papasok na ako sabihin mo, pasok. Ben, pasok. Balitang-balita sa Radyong Sira. Mahigit 135 na barko ng Chinese Maritime Militia ang tumambad sa Philippine Coast Guard na nakatambay at mistulang ginawang paradahan. Ang Juan Felipe Reef nitong Sabado, December 2, namatahan ng PCG ang mga barko ng China nang magpatrolya ang BRP Sindangan at BRP Cabra sa lugar. Pasok sa Philippine Area of Responsibility ang Juan Felipe Reef na nasa 175 nautical miles west ng Batarasa, Palawan. 9 na beses na nagsagawa ng radio challenge ang PCG, pero walang naging tugon ang mga barko ng China. Akala ba namin nag-meeting na sila? Akala namin sa higpit ng kamayan nila okay na. Akala namin sa tinagal-tagal ng meeting bati na. Putragis bobo chichang lang pala. Di ba nakipag-usap na rin si Tito Bongbong sa kanila? Tito Bongbong, huwag ka makikipag-usap sa China. Once na nakipag-usap ka sa China, pro-China ka. Ang galing ng logic, di ba? Ngayon, ano sa tingin nyo ang magandang gawin dito? Habang maaga pa, magdesisyon na kayo. 2 lang ang pagpipilian nyo. Makikipaglaban tayo o makikipagbati tayo. Kapag nakipaglaban tayo, ang tanong, tutulong ba yung Amerika? Kakamiting lang nila, nandiyan na naman yung China. Pag nakipaglaban tayo, sino magbe-benefit? Yung Amerika o yung China? Red, white, blue, pili na.
Pag nakipagbati tayo, uulitin nila. Next year, uulitin nila. Next year uli, uulitin nila. Wala tayo mapagpilian, inang ina. Pag nakipaglaban ka sa China, malamang hindi sila favor. Pag nakipagbati ka sa China, lumalabas hindi rin sila favor. Pag nakipag-usap ka sa China, may translator. Hindi mo tuloy alam kung binibenta ka ng translator. Pag nakipagkaibigan tayo, ayaw nyo. Pag nakipaglaban tayo, ayaw nyo. Ano ba talaga gusto nyo? Kung batuhan lang ng siopaw, papalag ako. Ang laban sa buhay, pangil sa pangil, kailangan dibdib mo malakas. Kung lahat tayo matatakot, sino pang lalabas? Meron na nga tayong problema sa loob, meron pa tayong problema sa labas. Paano natin re-resolbahan yung labas kung yung mismong loob hindi natin malutas? Kung papasok yung ICC, imbestigahan nyo rin sila. Milyon ang tinodas nila. Milyon ang nangulila dahil sa kanila. Ilang milyon din ang nawalan ng trabaho dahil sa kanila. Biruin nyo ilang dekada na namamayagpag pa rin sila. Ilang dekada na nang bibiktima pa rin sila. Ilang dekada nang lumuluha ang mga magulang dahil sa kanila. Kaya putragis hindi ko maintindihan kung bakit pinapaboran nyo pa rin sila. Palibasa kasi hindi kayo nabiktima ng mga to. Wala siguro sa pamilya nyo ang nabiktima ng mga to. Kaya ganyan kayo magsalita kasi hindi nyo naranasan mabiktima ng mga to. Hindi nyo siguro alam kung bakit ako nakikipaglaban sa mga to. Dahil dalawa sa pamilya ko ang nabiktima ng mga hayop na to. Kaya kung papaboran nyo to, tabla-tabla tayo. Sa panahon pa lang ni Apo Lakay, pinahirapan na tayo ng mga to. Hanggang ngayon ba naman magpapaalipin pa rin tayo? Biruin mo, pinaunlakan na natin ng pistok, sila pa yung nagdemand sa inyo. Gusto pa nilang ipalibing si Joma dito. Ben, wala naman daw ceasefire eh. Yun na nga masakit, walang ceasefire, baka mo? Eh di sino magsasakripisyo, yung mga nasa bundok na tao? At sino yung magpapakasasa sa pistok? Eh di yung mga rebelding namumuno. Eh paano na lang yung mga magulang na nangulila? Kaya ayoko nga ng pistok, may angal ka? Channel ko to, tanga. Todasin ko kaya yung anak mo, makikipagpistok ka? Kung kailang na dedo si Joma? Mindset ba? Ben, hindi na yata inaprubahan. Eh kahit na. Wala pa rin akong tiwala sa kanila. 1978 pa yung pistok, hanggang ngayon pistok pa. Ito, tatandaan mo. Sa pandaigdigan lipunan ngayon, walang bansa ang immune sa terorismo. At walang bansang epektibong harapin ang terorismo ng mag-isa. Katulad na nangyari sa Marawi. Tayo rin ay nakakaranas ng mga salot, karahasan ng mga kaliwa, at marahas na grupong ekstremist. Ang mga banta na ito ay nagre-resulta sa patuloy na salungatan at pag-aalsa, kung saan ang ilang mga bansa ay sumasailalim sa mga proseso at transisyonal na post-conflict. Ang mga ugnayan sa pagitan ng mga grupo sa loob ng rehiyon ay nagdudulot ng mas matinding hamon dahil madaling mapapabagsak ang isang bansa. Ang mga grupong ito ay biyasa sa pagsasamantala ng mga bansa na may mahinang kakayahan sa kontra-terorismo. Masakit pakinggan pero yan ang totoo. Kaya bakit mo papaboran tong mga to? Pakinggan mo tong siraulo na to. Kung paano siniraan yung pinsan mo. Si Marcos Jr. ang nagpapatunay na wala siyang pinagkaiba sa kanyang ama. Pareho lamang sila na pumapatay na mga mamamahayag, pumapatay na mga kritikal na mga Pilipino. Ayaw nila na magpalaganap ng katotohanan. Puro kasinungalingan lamang ang nais nilang mamayani sa ating bansa. O ayan, hindi ka naman siguro bingi para hindi mo marinig to. Maliwanag na paninira to. Kaya mo kayang paimbestigahan to? Kasi paano mo ipagtatanggol yung nasasakupan mo kung ultimo pinsan mo hindi mo kayang ipagtanggol sa mga to? Sa sobrang bait ng Pangulo, hindi niya na nga kayang ipagtanggol yung sarili niya, miski ikaw hindi mo siya kayang ipagtanggol. Eh yung mga Martinians, ang gagaling magsalita pero yung Pangulo hindi kayang ipagtanggol. Sino na lang magtatanggol sa Pangulo? Yung batang Quiapong si Tanggol. Ben, ba't binabanatan mo si Speaker? Eh, pinagkakatiwalaan ng Pangulo yan. Tanga. Eh bakit binabanatan nila si Ate Sara, hindi ba pinagkakatiwalaan ng Pangulo yan? Kaya ikaw, Boljak, wag kang sobrang bait ha. Lahat ng sobra masama. Pwede kang sumuporta sa Congress pero wag kang himudshit ha. Yung tipong kahit dilawan sa ka-NPA, papaboran mo na. Saka wag kang masisilaw sa pera. Tandaan mo, wala sa ating Christmas kaya walang caroling ha. Kaya tandaan mo, Boljak, may dalawang kamay ka kaya kaya mong kumuha ng palakol at kaya mong mag-isang ipukpok yun. Maiintindihan mo rin yung sinabi ko, Boljak, pagdating ng panahon. Medyo na-delay lang sa utak mo pero parating na yun. We stand on the shoulders of those that have gone before us. Men and women who have dedicated their lives to serve the House of Representatives. Men and women who carry with them the trust
the confidence, and the dreams of those that elected them. And upon these dreams and upon these trusts builds the very integrity of the House of Representatives. Ayos si Speaker, oh. Sa Marawi mo kaya gawin yan? Kaya mo kayang gawin dun yan? Sandamukal yung fans, oh. Daming fans, ah. Sangkaterba yung camera, oh. Maroas na maroas, ah. Sa lakas ng frontin, tinalo ang Katniel. Mas patok pa sila sa manok ng Racing Canes ng Nashville. Sa sobrang sweet nyo sa Congress, para kaming na Fool's Day nung April. Kayo ang may kasalanan kung bakit nagkalabuan yung Katniel. Tayo, mga mambabatas, ang tumatayong mga boses ng mga mamamayan, Di wow. maging anumang distrito, reyon, sektor ka man na napapabilang. Putragis na yan. Ano daw uli? Pakiulit nga. Tayo, mga mambabatas, Oh. ang tumatayong mga boses ng mga mamamayan, Ganon? Ulul! 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 Putragis na ubo to. Tandaan nyo, ha, siya daw yung tumatayong boses ng mga mamamayan. Kung totoo yung pinagnangak-ngak mo, bosesan mo nga yan. Total, pinagyayabang mo, boses ka ng mamamayan, di bosesan mo yan. Kung totoo talaga yung sinasabi mo, bosesan mo yan. O puro boses ka na lang. Tandaan mo, magkaiba yung puro boses lang sa ginagalawan. Total, dinamay mo na yung mga mamamayan, di patunayan mo yung mga pinagsasabi mo dyan. Madali lang bumoses. Ang tanong kung kayang galawan. Kasi kung puro boses lang gagawin mo dyan, mag-vlog ka na lang. Ibig sabihin sa isang salita, madali lang magsalita. Mahirap nga lang magsalita. Yung 56 million unliquidated funds mo, nabosesan mo na ba to? Kung hindi pa, abay, bosesan mo. Kasi pera yan ng tao, yan dapat talagang binobosesan mo. Pagka nagkalintigan talaga, ikaw na siguro yung pinakamahal na boses sa buong mundo. Merong isang speaker na bida-bida, kasama pa si Tulfo sa may Farmers Plaza. Hayop kong magpasikat, ang daming kamera, hinimas ang itlog, nagtakal ng bigas, sabay po sa kamera. Speaker! Ito nga mga kababayan, si Cocoy Romualdez ay dating gobernador ng Leyte at nakakabatang kapatid ni dating First Lady Imelda Romualdez Marcos, at ito rin ang ama ni House Speaker Martin Romualdez, na nababalita noon na itong si Cocoy Romualdez ay sum-ira sa former President Ferdinand Marcos, at ngayon ito rin ang ginagawa ni Martin Romualdez kay Bongbong Marcos, at sirain ang Uniteam at planong pabagsakin ang mga Duterte, maghari sa Kongreso. Ito ang aalamin natin sa video na ito. Na po tayo rito sa ating topic na ano ko kay Yesesyo, pinapakinggan ko siya. Lalo na po yung revelasyon na yun. Tatay daw nito ni Martin, si Cocoy Romualdez. Siya rin daw yung napabalita nung araw. 3 years old pa lang ako noon, batang-bata pa ako. Parang naririnig ko lang yung mga pangalan na yan. No? Umuulit ba? Nauulit ba yung kasaysayan ng mga Romualdez at mga Marcos? Hindi ko po alam kung naulit kasi hindi ko naman talaga nasaksihan yun. Pero sa ngayon, ang tingin ko talaga na nakakasira. Actually, hindi na siya nakakasira. Talagang nagbigay na talaga siya ng yung hindi lang po crack. Talagang parang kumbaga kung i-describe po natin winawasak talaga no? Yung talagang lahat ng parang walang tinitira kasi kay BP Sara Duterte. Ayaw tirahan ng gusto hanggang sa pagre-resign, no? Talagang hinahabol talaga si Sara Duterte. Ang tingin ko nung una yung sa CIF, winawasak lang yung pangalan niya, no? Yung pangalan ng Duterte, sinisira lang pagpapapasok ng ICC. Sabay-sabay po Sabay-sabay po yung nagaganap hanggang sa pati ngayon. Nung na-realize po nila na hindi po nila magiba yung pangalang Duterte. Nagtataka po ba kayo? Walang lumalabas ng
ng mga presidential survey ngayon, no? Tanong ko lang po, SWS, Pulse Asia, Okta, at iba pa pong conduct ng mga presidential survey. Tanong ko lang, bakit wala na po naglalabas ng presidential survey? Ayaw nyo pong maipakita na ang layo po, no? Ang layo po sa survey result ni BP Sara Duterte at nung Kamag-anak Incorporated. Makikita po sa survey yan. Okay. Alam niyo po, ang daming anong tawag dito, ang daming red flag na. Sana sa una pa lang, no? May nabasa ako rito kay Carla Bruce. Isa rin siyang Duterte supporter. Sana daw nung una pa lang, ganun talaga no? Sa huli ang pagsisisi. Sana nung una pa lang na-realize na natin lahat yung mga red flags. Ako nga looking back, 'di ba? Ang unang red flag na nakita natin diyan yung alam natin lahat kung ano yung gusto ni BP Sara Duterte. Ang gustong-gustong hawakan ni BP Sara Duterte at tingin kong bagay sa kanya. At talagang malaki yung magiging impact niya, no? Ang gustong-gusto niyang hawakan na departamento yung Department of National Defense. Just imagine, no, kung ang hawak ni Sara Duterte ay DND. Napaka-popular po niya, no? Napaka-popular po ng magiging popular po masyado si Sara Duterte kasi isa lang po nakapokus siya, no? Ubusin na, tapusin na yung insurgency. At bagay na bagay po 'yan, no? Ang dami kong question noon na nung binigay sa kanya yung DepEd, bakit DepEd, 'di ba? Ang daming gumugulo samantalang ang hinihingi ine-expect natin bilang mga nasa Kayuni team, no? Ine-expect natin ayan, si Parak TV. Basta pupunta ako riyan, Parak, sa May 15. Ine-expect natin nang bibigay talaga kay Sara Duterte yung DND. Kasi doon siya bagay. Yung sinasabi nila lahat ngayon na war freak siya o kung ano pa man, hindi bagay yan sa DepEd. Di ba? Totoo mas bagay siya sa DND. Just imagine, no? Kung siya po ang Department of National Defense, lahat ng hawak niya po, lahat ng mga kasundaluhan, siguro by this time, talagang durog na yung sabayan pa ng NTF-ELCAC na merong mga programa talaga, hindi lang po militarily, no? Talagang durog na sana. Opo, I am a BBM supporter. Ayan nga, unit team po kami. Ako po, magtapatan na tayo, no? Ito sa mga nagtataka. Hindi ko po kayo niloloko. Alam po yan nila Parak, Alam po yan ng mga Duterte supporter. Never po ko. Nag-iba-iba po kami. Marami po sa mga Duterte supporter nag-isko. Inaway ako ng mga yan. Galit sa akin yung mga yan kasi nag-BBM ako. Huwag niyo pong babaliktad, hindi po ako bumabaliktad. BBM po ang binoto namin. BBM. No? BBM po kami. BBM Sara kami. Kami po yung Kayuni team. Hindi po BBM yan at nalusaw yung unit team. May Kayuni team po sa unit team. Marcos Duterte po ang unit team. Nakakalimutan nyo lang. Akala nyo lang, pag nanalo na yung Marcos, matutunaw na yung Duterte. Hindi po. No, yun po ang unang red flag. Balikan ko lang po yung dinidiscuss. Kasi sinagot ko lang yun. Para niloko ko siya. Hindi ko po kayo niloloko kahit kailan. Yung unit team po, kami po yung Kayuni team ninyo. Baka nakakalimutan nyo, kami po yung tapat. Alam niyo po sa totoo lang, no? Mas marami pa akong pagtatanggol kay BBM. Real talk po yan. Kaysa sa mga vlogger ninyo. Kasi mga vlogger nyo naman, ano naman alam paano ipagtanggol si BBM niyan
sumusunod lang sa uso at ano lang yan. Naghihintay lang ng binababa sa kanila. Kita nyo pare-pareho ngayon. Pare-pareho nilang binanatan si Duterte. Okay, balik po tayo sa punto. Dapat, sa totoo lang po, dapat, no? Doon pa lang, no, nag-isip na tayo, bakit hindi binigay yung DND? Tapos, sa isang banda naman, ako sa tingin ko naman, di ang ibinigay sa kanya, yung pinakamalaki yung problema. Real talk po yan.